Maraming dumadayo sa bayan ng Santa Maria dahil sa angkin nitong ganda at lalo na sa Big Banga na ipinagmamalaki ng bayan dahil ito ang kanilang pangunahing produkto. Kabilang na sa mga turista si Kate. Kuya, magkano to? May 20, may 10. Ano mamang kan? Dadamihan ko buko o pa? Yung ube po. Ube. Si Kate ay mahilig kumuha ng litrato at video ng paligid, lalo na ng kalikasan. Ngunit habang kumukuha siya ng video, ay nakuhanan niyang may nagtatapon ng basura sa paligid. Kuya, ba't naman kayo nagtatapon ng basura dito? Ang linis-linis oh. Bakit? Sino ka ba? Sila ay si Anton at si Jomar. Magbarkada ang hindi mahilig tumulong sa kalikasan. Kuya, parang hindi nag-grade 2. Pag-uwi ng dalawa, agad nang umitlip si Anton dahil sa kapaguran niya sa paglalakad. At nang makatulog ito'y, bigla niyang napanaginipan ang babaeng sumita sa kanila sa banga. Panaginip na tila ba'y matagal na silang magkakilala at nagkakasama. Nagtaka ang binata nang gumising ito, kaya agad na siyang pumunta sa banga upang tignan kung naroroon pa rin ba si Kate. Ngunit nabigo ito. Pagkatapos ng 2 araw ay napagpasyahan naman ni Kate na bumisita sa Our Lady of Immaculate Conception Parish Church na matatagpuan rin sa Santa Maria Isabela. Pumunta siya dito upang magdasal at sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita siya ni Anton na nagdadasal. Ngunit nagtataka ang binata dahil tila ba hindi kilala ito ng dalaga. Teka miss, di ba ikaw yung sumita sa amin nung nagtapon kami ng basura sa banga? Ha? Pasensya na, wala akong maalala eh. Pinaprank mo ba ako? Hindi, sa totoo lang. Teka muna, sasagutin ko lang. Uy, pasensya ka na. Ano nga ulit yon? Di, wala. Huwag mo na isipin yun. Anton nga pala. Kate. Naging matagumpay naman ang pagpapakilala at pagkikipagkaibigan ni Anton kay Kate. Simula rito, lagi na silang lumalabas at laging inaaya ni Anton si Kate nang malaman niyang nature lover pala ang lalaki. Napagpasyahan na rin ni Anton na umamin kay Kate tungkol sa kanyang nararamdaman. Uy, teka. May sasabihin ako sa'yo. Sige, ano yun? May nararamdaman na kasi ako sa'yo. Ha? Nagbibiro ka ba? Hindi. Seryoso ako. Sa totoo lang, napaniginipan kita nung isang araw eh. Simula nung nagkita tayo dun sa baka. Hindi pwede. Sa totoo lang, may sakit ako. May anterogid amnesia ako. Ibig sabihin, 2 araw lang yung tinatagal ng memorya ko. Kaya siguro, susunod na araw, hindi ako kilala. O ano, tara na? Magagabi na rin. Sige, tara na. Hahatid na rin kita. Wait. Kung sakali mong makalimutan mo ko ulit, hayaan mong paalala ko sa'yo araw-araw kung sino ako. Nang magtipon-tipon ang magkakaibigan, nanaliksik na rin si Anton ng tungkol sa sakit ni Kate. Uy tol, ba't antayin mo? Oo nga tol, anong problema? Sinabi na rin ito sa kanyang mga kaibigan upang humingi ng tulong at maipakilala si Kate. Surpresahin, yan ang naisip ng mga magkakaibigan na maaaring magandang gawin para mapasaya si Kate. Pinuntahan na ni Anton kinabukasan si Kate para sunduin papunta sa venue ng kanilang tree planting. Kasama nila ang Lido Santa Maria sa pagsasagawa ng tree planting at naging masaya naman at matagumpay ang pagtatanim ng mga puno. Naging masaya rin si Kate dahil ito talaga ang kanyang kagustuhan. Naglinis din sila sa Triangle Park na matatagpuan rin sa Poblacion 1 Santa Maria Isabela. At pagkatapos nito ay lubos ang pasasalamat ng dalaga kay Anton. Thank you pala Napasaya mo ka ng sobra sa tree planting natin. Wala yun, basta ikaw.